Isa sa pinakamaganda na campground na napuntahan mo dito sa Alberta. Nandito kami ngayon sa Bobalik Campground. Medyo matagal-tagal rin yung ulan kanina pero huminto na rin. Pero hindi hadlang sa amin yan. After 20 minutes, nag-stop na yung ulan. Galing kami ng washroom. So, nagda-drive kami ngayon papunta sa aming campsite. So, halos mga 1 minute, 2 minutes lang ang drive. So, kailangan mo mag-drive papunta dun sa washroom. Yung mga nadadaanan natin na available spot nila na malapit sa washroom mismo. Dito sa loob ng campground, usually makikita mo squirrel, tsaka deer. Ang kalsada na to one way. Pag sinunod mo lang yung kalsada na to paikot, lahat na campsite makikita mo. Bawal pumutol ng kahoy sa campsite, so kailangan mo bumili ng firewood, kabayan. Alas 4 na ng hapon kami dumating dito sa campsite. Kinayo namin kaagad yung tent, baka mabutan kami ng ulan. Dahil mahal ang hotel sa Canmore, dito kami nagstay for 2 nights. 30 minutes drive lang. Ilahin mo muna dyan. Ito yung paulit-ulit na dala-dala namin pag nag-long drive. Ito yung trapal. Nilalagay namin sa entrance ng tent saka sakaling umulan. Airbed, kumot at unan. At portable heater kasi minsan malamig din. Magandang babaan dito. Mahulog ka dyan anak, may current. Oh. Neo. Ilog na sa harap ng campsite namin. So pinagbawalan muna namin yung mga bata. Malayo sa ibang campsite ang area namin. Although mayroon kaming katabi, pero napaikutan ng maraming punong kahoy. At ito yung pinaka-importante sa amin, yung source ng water na malapit lang sa campsite namin mismo. Hindi ko na-expect na mayroon palang fishing spot dito. So hindi ko nadala yung fishing rod ko tsaka fishing license. Hindi ko alam kung mayroong isda dito o wala. Sana na-try din namin. Ganitong mga klaseng campsite ang hinahanap ko dito around Alberta na mayroong ilog na pwede kang mag-fishing. Hindi naman ganun kalalim yung ilog pero malakas yung current kaya pinagbawalan namin yung mga bata. Every time na makakita ako ng ganitong kagandang lugar, gusto ko sana mag-extend ng another 2 nights. Pero hindi kailangan kasi 1 week lang yung off namin, so kailangan namin bumalik agad. Kasi another 1 day preparation para pagbalik ng mga bata sa school. Laging sabaw at kanin ang gusto ng mga anak ko. At ito yung pang-5 araw na baon namin. Halos paubos na ang baon namin, good for 1 week. Dapat maubos na rin namin lahat to bago kami umuwi, kinabukasan. Kumakain din kami sa labas pag request ng mga bata. Pero usually nagluluto ako sa campsite ng fish, vegetables, na may sabaw at kanin. Yan yung gusto-gusto ng mga bata. Ito yung isa sa mga nakasanayan ko. Sa edad ko, kailangan ko nang umiwas sa beef and pork. Lagyan na ng kamatis at sibuyas, ayos na. Lumaki ako sa capital seafoods of the Philippines, sa Rua City, Capiz, kaya mahilig ako sa seafoods. Ito yung paulit-ulit kong lulutuin para sa mga anak ko. Dahil sabaw at kanin ang gusto nila.